Anong ingay yun? Diyos ko, buhay pa. Sa ganitong kalamig ng panahon, sinong walang kaluluwa ang gumawa nito? Ang init. Sa wakas, mainit na. Ang payat ng babaeng ito. Pero ang init niya. Ineng, ang tindi ng kapit mo sa buhay. Kahit sa umaga, halos walang dumadaan dito. Kung hindi lang naubos ang gamot ni nanay ngayon, hindi ako akyat ng bundok para maghanap ng halamang gamot. Paubos na rin ang bigas sa bahay. Wala pa ring gamot para kay Xiaohu. Tapos mag-uwi pa ako ng isa pang bibig na papakainin. Bahala na, isang buhay pa rin naman ito. Hanggat hindi tayo mamamatay sa gutom, sabay-sabay natin itong pagdadaanan. Itong babaeng to, halos mamatay na rin sa gutom. Pero kinuha pa rin ako. Sa dati kong buhay, namatay ako sa sobrang pagod sa trabaho. Walang sinumang nakialam. Pero sa buhay kong ito, isang estrangherong isinasakripisyo ang buhay para lang painitin ako. Sige na, iniligtas mo ang buhay ko. Mula ngayon, magkasama na tayo. Kung magiging mabuti ka sa akin, gagamitin ko lahat ng kaalaman ko para sa iyo. Nay, nakauwi na po ako. Siuni ang anak. Bakit ang tagal mo? Umakyat po ako ng bundok para maghanap ng halamang gamot. Inabutan po kasi ako ng ulan kaya madulas ang daan. Nay, kumain na po ba kayo? Huwag mo na akong alalahanin. Itabi mo na lang ang kanin para kay Huzi. Ayos lang ako sa matandang butot balat ko. Nay, paano po kayo gagaling kung hindi kayo kakain? Maglulugaw po ako. Kahit humigop man lang po kayo ng kaunti. Huwag niyo akong tingnan, lang ang kaya kong inumin sa ngayon. Yang kakarampot na bigas nyo, unahin nyo na. Yung matanda at yung anak mo. Ayos na sa akin ang Kakaiba talaga ang batang to. Inabandona ng halos buong gabi pero hindi man lang umiyak. At ang paraan niya ng pagtingin sa mga tao, para siyang nakakaintindi ng sinasabi. Nandito ang nanay ni Huzi. Siya mismo ay hindi kumain kahit isang subo. Uminom ang biyenan ng kalahating mangkok ng lugaw. Kumain ang anak niya ng kalahating pirasong tinapay. Wala siyang itinira para sa sarili niya kahit isang kagat. Anong klaseng buhay ba ito? Ineng, ano ang apelyido at pangalan mo? Hindi alam ni nanay, pero dahil napadpad ka na sa aming tahanan, mula ngayon ang itatawag ko sa iyo ay Nianfu. Umaasa sa swerte. Dahil sa pamilya natin, kulang tayo sa lahat. Maliban sa hirap, baka sakaling kapag inisip natin, ay bigyan tayo ng langit ng swerte. CJ, Lin Yanfu. Tinatanggap ko ang pangalang iyan. Huwag kang mag-alala, siguradong darating ang swerte. Ako ang swerte mo. Lilik. Hoy, mga taga-pamilya Lin, nandyan ba kayo? Matandang Zhu, anong kailangan mo? Anong kailangan ko, ha? Kung hindi pa ako pumarito, siguro ay nakalimutan mo na. Ang utang ng pamilya mo sa pamilya Chen na 30 tael ang pila. Kasama ang tubo. Ngayong araw, 36 na tael at 7 sentimo na iyon. Naaalala ko, gagawa ako ng paraan para mabayaran bago matapos ang buwan. Bago matapos ang buwan. Ganyan din ang sinabi mo noong nakaraang buwan. Ano ang tingin mo sa pamilya Chen nagpapatakbo ng kawanggawa? Aba, at saan naman galing ito? Sa sobrang hirap nyo, pati daga ay nagugutom na sa bahay nyo. Nagpulot pa kayo ng batang kalye para alagaan. Sarili mong anak na hangal, hindi mo na nga kayang buhayin. Nagdagdag ka pa ng ayaw na ng iba. Hindi ka ba natatakot na baka may dalang kamalasan ang batang iyan? At maging dahilan ng pagkamatay ng buong pamilya mo. Matandang Zhu, maghugas dila ka. Ang lakas ng loob mong sigawan ako. Ikaw na may utang, ikaw pa ang may ganang magalit. Makinig ka sa akin. Sinabi ng amo namin, kapag hindi mo nabayaran ang pilak sa loob ng 3 araw, ang titulo ng 3 ektaryang lupa nyo, ay mapupunta na sa pamilya Chen namin, pati itong bulok na bahay nyo. Kukunin din namin bilang pambayad utang. 3 araw, sige 3 araw. Umalis ka na, Dethi. Lesiu, at yang pamilyang Chen na yan. Pamatay tao ang patubo nila, tapos ang kakapal pa ng mukha. Maghintay lang kayo, ang utang na babayaran ng pamilya Chen nyo ay mas malaki pa ng 10,000 beses kaysa sa 36 na pirasong pilak na to. Hindi walang silbi kung puro galit lang. Kailangan kong humanap ng paraan. Kailangan ko munang malusutan to. Sa nakaraang buhay ko, isa rin naman akong manggagawang bugbog sa trabahong 996. Anong matinding pagsubok na ba ang hindi ko naranasan? 3
36 na pirasong pilak lang naman, di ba? Itong mga kaalaman sa isip ko, siguradong magiging pera. Ang problema, hindi ako naririnig ni Xunyang. Hay, kapag nagsasalita ako, puro uwaa lang ang naririnig. Paano na to? Nianfu, anak, huwag kang matakot. Hahanap pa si nanay ng paraan. Hindi ako natatakot, gusto kitang tulungan. Naririnig mo ba ako? Pilitin mong isipin, kinakausap kita. Mailunas ang sakit ni Xiaohu. At mababayaran niyo rin ang utang ninyo. Narinig mo ba? Sino yung nagsalita kanina? Narinig ni Xunyang. Uwaa. Baka dahil lang sa sobrang pagod. Buong gabi akong walang tulog. Tapos binwisit pa ako ng matandang Zuna yon. Kaya siguro naririnig ko na ang mga bagay na wala naman. Hindi yan guni-guni. Tumingin ka sa akin. Totoong kinakausap kita. Ikaw nga ang nagsasalita. Ako. Mabutit narinig mo rin ako. Ate, hindi na eh. May sasabihin akong napakahalagang bagay sa iyo. Ang anak mong si Xiaohu ay hindi isinilang na ganyan. Anong sabi mo? Hindi isinilang na ganyan si Xiaohu. May naghalo sa lugaw na kinakain niya, ng isang uri ng pulbos na pampapipi. Ito'y isang mabagal na lason. Kapag matagal itong kinain, magiging tulala at pipi ang isang tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Gamit ang paraan ng pagsusuka, mailalabas niya ang lason sa kanyang tiyan. At gagaling siya. Siya, ano ka ba talaga? Isipin mo na lang na isa akong kakaibang nilalang. Pero maaari mo itong patunayan. Puntahan mo at amuyin. Ang lugaw na laging kinakain ni Xiaohu. Amuyin mong mabuti. Mayroon itong bahagyang amoy ng mapait na almendras. Ang ordinaryong bigas ay imposibleng magkaroon ng ganyang amoy. Totoo nga, may mali rito. Chen. Noong nakaraang buwan, si matandang Zhu ng pamilyang Chen, nang magdala siya ng mga tao para maningil ng utang, pumasok siya sa kusina. Sabi ni matandang Zhu, titingnan daw niya kung gaano karami pa ang natitirang bigas sa bahay namin. Para malaman kung sapat na itong pambayad utang. Titingnan ang bigas si matandang Zhu. Sinamantala niya ang pagkakataon para haluan ng kung ano ang lalagyan niya ng bigas. 4 na taong gulang pa lang si Xiaohu. Ang mga kinakain niya ay galing lahat sa lalagyan na iyan, na kinukuha mo para iluto, di ba? Ang laso na pulbos ay hinalo sa harina ng bigas. Halos pareho lang ang kulay, kaya hindi mo talaga mapapansin. Pagkatapos niyang kainin iyan ng ilang buwan, unti-unting naging tulala at pipi ang bata model. Hindi likas ang sakit ng anak ko. May nanakit sa kanya. Pero hindi ito ang oras para maghanap ng sisisihin. Iligtas muna natin si Huzi. Kailangang mailabas ang lason sa tiyan niya. Pasukahin mo siya gamit ang tubig na may asin. May asin naman kayo, di ba? Damihan mo ang asin, tunawin sa tubig, at ipainom para sumuka siya. Kapag naisuka na niya lahat, painumin mo ng maligamam na tubig. Gawin mo to sa loob ng 3 araw. Pasukahin mo siya 1 beses kada araw. Kapag nailabas na lahat ng lason, unti-unti na siyang babalik sa dati. CJ. Nanay ni Huzi, patawarin mo ako. Hindi alam ni Lola na may nakapasok sa kusina. Sabi ni matandang Zhu. Sige na, anak, makinig ka. Huzi, inumin mo to at gagaling ka. Inumin mo lang at gagaling ka na. Ayan, yan nga ang kulay. Yang mga itim na iyan ang lason. Hayaan mo lang siyang isuka lahat. Nanay. Nanay, masakit po ang ulo ko. Huzi, anak ko. Tinawag mo akong nanay. Nakakapagsalita ka na. Ang anak ko, si Huzi. Tama na, tama na. Huwag ka nang umiyak, marami pa tayong kailangang gawin. Nagsisimula pa lang to. Xuniang, anong nangyayari? Lola, si Huzi. Huzi. Diyos ko po. Ang apo ko. Nagsalita ka na. Hahaha, nagsalita na si Huzi. Nakita mismo ng 2 mata ko. Si Huzi na akala natin ay may problema.
Hindi naman pala siya ganoon. Hindi niyo alam kung paano. Yung bigla ang pagsasalita ni Huzi. Grabe ang iyak ni Xiuniang. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong klaseng lungkot. Nakasabay ng sobrang saya sa pag-iyak. Totoo ba? Naging parang wala sa sarili yung bata. Mahigit 2 taon na. Sabi ni Dr. Wu wala ng lunas. Pero si Xiuniang mismo ang nakapagpagaling sa kanya. Hindi ko nga alam kung anong paraan ang ginamit niya. Ang mahalaga, nakapagsalita na si Huzi at natawag na niyang nanay. Lesiu, baka naman panandalian lang ang paggaling niya. Baka makalawa, bumalik na naman siya sa dati. Biyudang Zhang, ang sama talaga ng bibig mo. Magaling na yung bata. Bakit ka nagsasabi ng ganyang kamalasan? Titingnan ko. Gusto kong makitang magsalita si Huzi na parang wala sa sarili. Kita mo na, kumalat na ang balita. Malalaman din agad ng pamilya Chen. Yung taong naglason. Ano kaya ang gagawin niya kapag nalamang hindi tumalab ang lason? 2 paraan. Una, dadagdagan niya ang dosis. Pangalawa, mag-iisip siya ng ibang paraan para kalabanin ang pamilya Lin. Kahit alin pa dyan, maghihintay ako. Inay, bakit laging nakatingin sa akin si kapatid? Bata pa kasi siya, kaya lahat na nakikita niya pinagtatakhan niya. Tinitingnan ko lang kung kumusta na ang paggaling mo. Mabuti naman at namumula-mula na ang mukha mo. Normal na rin ang reaksyon ng mata mo. Kahit mabagal kang magsalita, malinaw naman ang iyong sinasabi. Halos na ilabas na lahat ng lason sa katawan mo. Kailangan pa siyang pasukahin ng 2 araw. Para masigurado lang. Nianfu, sinasabi mo bang kailangan pang sumuka ni Huzi ng 2 araw? 3 araw na sunod-sunod, para malinis ng tuluyan ang natitirang lason. Pagkatapos ng 3 araw, palitan mo na ng maligamam na am. Para kumalma ang tiyan niya, huwag mo na siyang pakainin. Nang kahit anong galing sa banga na iyon. Basagin mo na lang ang banga na iyon. Oh, taga-pamilya Lin, nagkita na naman tayo. Nagmamadali kasi akong umalis kahapon. Kaya may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Anong problema? Tungkol sa utang ng pamilya ninyo. Umuwi ako at maingat naming kinwenta ng amo ko. Sabi dati 36 na tael at 7 kyan. Nagkamali sa kwenta kasama na ang puhunan tubo at multa. Dapat ay 42 tael at 3 kyan. Nadagdagan ng 6 na tael sa isang gabi lang. Tubo na tinubuan pa. Malinaw na nakasulat dito itim sa puti. Nilagyan mo to ng tatak ng hinlalaki mo noon. Peke yan ang dadaya siya sa kwentahan. Tignan mong maigi. Yung numero sa 3 linya. Idinagdag lang yan dyan. Iba ang kulay ng tinta kumpara sa mga nauna. Yung mga naunang salita sulat ng lumang tinta. Medyo kulay abo na yung 42 sa 3 linya ay bagong tinta. Mas maitim at mas makintab ang kulay. Alengzu itong salita sa 3 linya. Idinagdag lang to, di ba? Anong pinagsasabi mo? Hindi ka naman marunong bumasa. Hindi nga ako marunong bumasa. Pero nakikilala ko, ang kulay ng bago at lumang tinta. Ano nang akala mo sa kinbulag? Ay, ikaw naninirang puri ka. Ito ay sulat kamay mismo ng amo namin. Yang papel ay isang listahan ng mga nawawalang gamit na isinulat na noon pa. Nakasulat dyan, ninakaw ng pamilyang Lin ang isang pilak na pansipit sa buhok ng pamilyang Chen. Nanain niya munang kunin iyang pansipit mo na pilak, at itatago sa sarili niyang manggas. Tapos ikaw ang pagbibintangan niyang nagnakaw sa pamilyang Chen. Huling-huli sa akto. Sa oras na yon hindi ka lang pagbabayarin ng utang. Kakalag ka rin ka pa sa hukom. Alengzeu. Ano nang laman ng kaliwang manggas mo? Ano? Kaliwang manggas na sisiraan ka na ba ng bait? Ayaw mong ipakita ha? Aray bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Nanangkit siya ng tao tulong. Away yan ng mga babae. Bakit kayong 2 lalaki nakikialam dyan? Huwag kang gumalaw dyan. Ito ang dot ko. Nawala ang pilak na panusok ko noong 1 buwan. Akala ko nawala ko lang. Yun pala, may nagnakaw. Ninakaw ni Ginang Linfang ang isang pilak na panusok ng mga Chen. Nahuli sa akto, isumbong sa kinaukulan. Gusto tayong idiin itong si Matandang Zhu. Una, nagnakaw ka ng gamit ng iba. Tapos, babaliktarin mo na sila ang nagnakaw sa'yo. Masyadong masama ang ugali niyong mga Chen. Galing mo, Xiuniang. Ikaw, Matandang Zhu. Hindi pa ba sapat yung paniningil mo ng utang dati? Ninakaw mo pa ang panusok nila. Ang kapal ng mukha mong gawin yan. Hindi ganyan mang-api ng tao. Kahit isang panusok lang ng mahirap, hindi mo pa pinalampas. Hindi. Wala akong kinalaman, hindi ako ang naglagay niyan.
May nagdiin sa akin. Matandang Zhu, itong panusok at ang sulat na ito. Ikaw mismo ang may dala, galing yan sa manggas mo. Nakita ng buong nayon pamilya Lin. Xu Niang, nagkamali ako. Inutusan lang ako ng amo, wala akong kasalanan dito. Huwag mo akong isumbong. Nakikiusap ako, huwag mo akong isumbong. Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo. Babayaran ko ang pilak. Pero dapat ang bilang ay ayon sa orihinal na utang. 36 na tael at 7 mes, walang labis, walang kulang. Sa susunod naman daya kayo sa utang. At idiin ulit ako. Hindi kita isusumbong ngayon, pinagbibigyan lang kita. Sa susunod, didiretso na ako sa korte para magreklamo. Napaalis natin ang masamang matanda. Xu Niang, gumaling ka na talaga model. Magaling ang ginawa mo. Salamat sa iyo Nian Fu. Huwag kang magpasalamat, sinabi ko nang iniligtas mo ako. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaya tama lang natulungan kita. Pero huwag ka munang magsaya. Isang suntok pa lang ang nasasalag natin. Marami pa tayong haharapin. Hindi basta-basta susuko ang pamilya Chen. Alam ko, ang una nating gagawin ay pagalingin muna ang biyenan mo. Pagkatapos ay kikita tayo ng pera para makabayad ng utang. Ginoo, hindi ko po alam kung paano niya nalaman. Maayos ko namang itinago ang papel na iyon. Para siyang may matang nakakakita sa lahat. Direkta niyang hinalughog ang manggas ko. Sabi niya, iba raw ang kulay ng tinta. Sabi niya, may bagong tinta at may lumang tinta. Magkaiba raw ang kulay. Pero Ginoo, hindi siya marunong bumasa at sumulat. Isa lang siyang babaeng taga-bukid. Paano niya iyon mapapansin? Hindi porket hindi marunong bumasa ay bulag na siya. Sabi mo, may pinulot siyang bata noong isang araw. Hindi malaman kung saan niya napulot. Isang sanggol na babae na ilang araw pa lang isinilang. At saka yung anak ng kapitbahay na mahina ang isip. Bigla na lang gumaling. Kumalat na sa buong nayon ang balita. Sabi-sabi, si Xu Niang daw mismo ang gumamit ng sarili niyang paraan. Para mapagaling ito. Nakakapagsalita na ngayon ang bata at nakakatawag na ng mga tao. Kahit si Dr. Wu, sinabing wala na itong lunas. Paano niya iyon nagamot? Isang mahirap na babae na hindi man lang marunong bumasa. Bigla na lang nakita ang pandaraya sa libro at nagamot pa. Ang batang pinainom ng pulbos na pampapipi. Yung pulbos na pampapipi, ikaw mismo ang naghalo. At siguradong walang ibang nakakita. Ang pulbos sa garapon ay sapat na para sa kalahating taon. Sa totoo lang, dapat ay lalo lang humina ang isip ng batang iyon. Ibig sabihin, may tumutulong sa kanya. Opo. Imbestigahan mo. Sinong mga nakita ng babaeng iyon nitong mga araw? Kung may mga tagalabas bang pumunta? At kung saan galing ang batang pulot na iyon? Kailan siya napulot? Alamin mong mabuti at sabihin mo sa tagapagtuos. Huwag mo nang madaliin ang pagsingil sa utang na iyon. Bakit ba nagmamadali ang amo? Masyadong garapal ang mga galaw niya. Madali siyang maging usap-usapan. Hayaan muna siyang isipin na nanalo na siya. Hintayin maging kampante siya sa kaisara ang bitag. Chen Dehao, akala mo naglalaro ka ng chess. Pero hindi mo alam, ako ang tunay na naglalaro sa likod ng lahat. Isa ka lang piyesa sa laro ko. Inay, ayaw na pong sumuka ni Huzi. Sige na anak, huling beses na lang ito. Simula bukas hindi mo na kailangang sumuka. Ipagluluto ka ni inay ng masarap na Nian Fu, halos na ilabas na ba ang lason sa katawan ni Huzi? Halos lahat na. Obserbahan pa natin ng kaunti. Bukas dapat makakain na siya ng maayos. Dahan-dahan ay gagaling din siya ng tuluyan. Pero ano? Mas malala ang kalagayan ng biyenan mo kaysa kay Huer. Nalason lang si Huer. Kapag nawala na ang lason, gagaling na siya. Ang biyenan mo ay may matagal ng karamdaman. Kulang na kulang siya sa lakas at dugo. Mahina ang mga baga niya. At matagal na siyang nakaratay sa higaan. Nasa sukdulan na ang kayang tiisin ng katawan niya. Ang mga ordinaryong halamang gamot ay pampahaba lang ng kanyang buhay. Hindi nito kayang gamutin ang pinagmulan ng sakit. Kung ganoon, anong gagawin natin? Sa likod ng bundok, alam mo ba yung daan sa bundok papuntang pangil ng Agila? Alam ko, napakatarik ng daan na iyon. Karaniwan walang nangangahas na umakyat doon. Sa siwang ng batuhan sa kalagitnaan ng pangil ng Agila, may tumutubong ligaw na ginseng. Paano ko ba ito sasabihin? Alam ko lang, nasa 60 o 70 taon na ang ginseng na iyan doon. Malalim ang pagkakabaon ng mga ugat nito. Nakasiksik sa mga siwang ng bato. Kapag nilaga ang halamang iyon at ginawang sabaw, at ipinainom sa biyenan mo, kaya nitong ibalik ang nawala niyang lakas. Halos lahat ay maibabalik sa isang inuman lang. Yung lugar na iyon sa bangin ang tuktok ng Agila. Noong isang taon, umakyat si Zhao doon para mangaso. Nabali ang braso niya. Alam kong mapanganib. Pero iyon na lang ang tanging pag-asa ng biyenan mo.
Ang gamot ni Dr. Wu ay pampatagal lang ng oras. At hindi na rin siya magtatagal. Bukas ng umaga ay pupunta ako. Isa sana akong bituin ng biyaya sa kalangitan. Ngunit hindi sinasadyang napadpad sa mahirap na pamilyang ito. Nian Fu, wala akong kahit ano sa buhay na ito. Pamilya ko lang ang meron ako. Mula pagkabata, sinasabi na sa akin ni nanay na ang kapalaran ng isang babae ay ipinaglalaban niya. Hindi iyan hinihintay lang. Sabihin mo sa akin, kung saan ito tumutubo, iyon lang ang kailangan ko. Ako na mismo ang aakyat. Sa bandang silangan ng bangin, may isang pahalang na siwang. Nasa bandang itaas ng gitna ng bangin. Sa pwestong may lapad na mga 3 dangkal. Natatakpan ng mga damo ang siwang. Kailangan mong alisin ang mga iyon para makita ang dahon ng ginseng. Tandaan mo, sa bandang silangan, malalim ang ugat ng ginseng. Huwag mong hihilahin ng malakas. Kailangan mong dahan-dahang tuktukin ang paligid ng mga ugat para makuha ito. Kapag nabali, mawawala ang halos lahat ng bisa nito. 30 talampakan ang taas, sa bandang silangan, pahalang na siwang. Gaano na siya katagal na wala? Maliwanag na. Yung lugar na iyon sa bangin ang tuktok ng agila. Alam ko lang kung nasaan iyon. Pero hindi ko alam kung gaano kahirap ang daan. Sana pinigilan ko siya. Ubo, ubo, ubo. Lola, uminom po kayo ng tubig. Ubo, 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 ubo. Nasaan si Nanay Xiuxiu? Sabi ni Nanay may aasikasuhin lang daw siya sa labas. Pinabantayan niya si Lola kay Huzi. Ayon, nahanap ko na. Sige, balik na tayo. Humihinga pa. Lola, nakapikit na at hindi gumagalaw. Inay, kapit lang po kayo. Huwag kang mataranta, humihinga pa. Bilisan mo, hugasan mo iyang ginseng. Hiwain ng maninipis tapos pakuluan. Pakuluan mo sa malakas na apoy. Dapat manipis na manipis ang hiwa ng ginseng. Magpakulo ka ng isang mangkok at ipainom mo agad sa kanya, bilis. Inay, uminom po kayo. Kahit isang lagok lang po. Inay, Xiuniang, bakit puro dugo yung mukha mo? Inay, gising na po kayo. Sa wakas nagising ka rin. Lola, huwag niyo na pong takutin si Huzi. Kawawa naman ang apo ko. Xiuxiunyang, nandyan ka ba sa bahay? Kamusta na ang biyenan mo? Nag-init ako ng sabaw ng manok, dinala ko para sa kanya. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit puro dugo ang katawan mo? Wala ito, nadapa lang ako. Ale, tuloy po kayo. Gising na si Inay. Gising na ang matanda. Hindi ba't sinabing malubha na siya noong nakaraang araw? Paano mo siya napagaling? Gumamit ako ng ligaw na ginseng. Ang ginseng ay napakamahal niyan. Saan mo naman nakuha yan? Ikaw mismo ang umakyat sa bangin ng agila para kunin yan. Xiuniang, hindi mo na inisip ang buhay mo. Buhay pa ako at buhay pa rin siya, sapat na yon. Sabi ni Nian Fu, Xiuniang, sa 2 buhay ko. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. 88. Magandang balita, napakagandang balita. Kuya Zhao, ano't tila nagmamadali ka? May sulat galing sa bayan, tapos na sa paglilingkod si Danyu. Pinakawalan na sila ng gobyerno. Sabi nila, pauwi na raw sila. Mga 7 o 8 araw na lang ay makakauwi na sila. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo. May ipinaskil na anunsyo ang gobyerno sa bayan. Sinasabi kong ako mismo ang nakakita. May listahan ng mga pangalan doon. Malinaw na nakasulat ang pangalang Lindanyu. Inay, talaga po bang babalik na si Itay? Xiao Hu, babalik na ang tatay mo. Ang tatay mo, pauwi na. Ang Danyu ko ay babalik na. Napakagandang balita nito. Sa wakas, natapos na rin ang paghihirap mo. Babalik na sila.
Nako, napakabuti naman ito. Sa wakas, makakabalik na rin sila. Magiging maayos na ang lahat ngayon. Ang mga kalalakihan sa ating ngayon ay nakabalik na lahat. Nga, magiging maayos na ang lahat. Mali ang balitang ito. Mali ang panahon. Ang mga nagsisilbi sa sapilitang paggawa ay grupo-grupong pinapauwi. Ang grupo ni Linda New, ayon sa normal na takda ng trabaho, ay may 2 buwan pa bago matapos. Imposibleng pauwiin sila ngayon. At isa pa, puro pangalan lang ang nasa anunsyo. Walang anumang paliwanag. Kung normal ang pagpapauwi sa kanila, dapat may tiyak na petsa ng pagdating at lugar kung saan sila susunduin. Nagdikit lang ng listahan tapos sinabing pauwi na sila. Hindi ganyan gumalaw ang gobyerno. Mas mukha itong pekeng balita na sinadyang ipakalat. Peke ito, peke ang balitang ito. Hindi kailanman pinalaya si Linda New. Ibinenta siya ng kapatas sa isang iligal na minahan para gawing alipin. Kung hindi ninyo ililigtas ang mga tao sa minahan na iyon, madalas itong gumuho. Ang sinumang matabunan sa loob ay hindi mabubuhay ng higit sa 1 buwan. Siuniang, huwag ka munang magdiwang. Ang asawa mo ay kasalukuyang nasa isang iligal na minahan na tinatawag na tungluugaw. Ang 2 kamay niya ay nakakadena. Araw-araw, 24 na oras siyang walang tigil na nagmimina. Ang pangalan ng kapatas na iyon ay Liu Bazi. Dalubhasa siya sa ganitong gawain. Ang pagbebenta ng mga sapilitang manggagawa sa mga iligal na minahan. Ang anunsyo sa munisipyo ay pinalsipika lang ni Liu Bazi. Ang layunin nito ay para isipin ng mga pamilya ninyo. Napauwi na sila, para hindi niyo sila hanapin o isumbong sa mga otoridad. At kapag tumagal na, ituturing na lang silang nawawala, mamamatay sa loob ng minahan na kahit mga buto ay hindi na matatagpuan. Siuniang, anong nangyari sa'yo, natulala ka na ba sa saya? Nian Fu, totoo ba ang mga sinasabi mo? Sana nga kasinungalingan lang ito. Pero totoo. Ang iligal na minahan sa Tunglugaw ay nasa kabundukan, 70 li ang layo mula rito. Kahit hanapin mo sa munisipyo, hindi mo makikita ang minahan na iyon. Wala iyon sa anumang opisyal na talaan. Lihim iyong binuksan ni Liu Bazi at ng ilang lokal na siga. Kayo lang mismo ang makakapagligtas sa kanya. Nian Fu, saang direksyon ang Tunglugaw? Paano kami makakarating doon? Ilang tao ang nagbabantay sa minahan na iyon? 70 li sa hilaga ng bayan. Pagkalagpas ng White Horse River, lumiko pa kanluran papasok sa lumang gubat. Kalahating araw na lakad sa bundok, makikita ang isang abandonadong grupo ng mga kuweba. Tunglu Ravine. Nasa lambak sa likod lang ng mga kuweba. Ang mga bantay ay nasa 7 o 8 tao. Lahat sila ay tauhan ni Liu Bazi. May dalang mga itak. Mayroong mahigit 10 manggagawa na nakakulong sa minahan. Lahat sila ay nakakadena. Mag-isa lang ako. Hindi mo ito kakayanin ng mag-isa. Kailangan mong maghanap ng tulong. Si Zauda. Nakapangaso na siya sa lugar ng White Horse River. Kabisado niya ang daan at magaling siyang lumaban. Kayang-kaya niyang labanan ang 2 o 3 tao. Nabalian ng braso si Zauda noon. Magaling na ang braso niya ngayon. Nakita ko siya. Nag-uwi pa nga siya ng baboy ramo kamakalawa. Ang mahalaga ay kung mapagkakatiwalaan mo siya. Ito na ang lahat ng ari-arian ko. Kahit isang maayos na sulat para humingi ng tulong, hindi niya kayang isulat ng maayos. Pero handa niyang isugal ang lahat. Ate, anong problema? Hindi pa bumabalik si Danyu. Peke pala ang anunsyo na iyon. Siya, ibinenta sa iligal na minahan sa Tunglo Ravine. Ano? Iligal na minahan sa Tunglo Ravine. Ibinenta ng isang kapatas na nagngangalang Liu Bazi. Nakakadena habang nagmimina ng bato. Kung hindi natin siya ililigtas ngayon, baka huli na ang lahat. Si Danyu, isang taong napakabait, sino nang tarantadong gaganyan sa kanya? Kuya, ito ang aking dote. Itong pilak na pansipit, sapat na para sa gastusin sa daan. Ito ang lugar na ginuhit ko. Mula sa hilaga ng bayan, 70 li. Pagkalagpas ng White Horse River, Pakanluran. Pakiusap tulungan mo akong ibalik si Danyu. Ate, anong ginagawa mo? Itong panuksok na ito na lang ang lahat ng mayroon ako. Alam kong delikado ang daan na ito. Pero kapatid mo si Danyu. Huwag ka nang magsalita. Itago mo na iyang panuksok mo buhay ng kapatid ko. Hindi mo kailangang ipagpalit sa dot mo. Ang Tunglugaw alam ko kung saan banda iyon. Nadaanan ko na iyan dati noong nangangaso ako. Nakakita ko ng mga abandonadong kuweba. Erzuzi gising na gausyang may gagawin tayo. Master Zhao, mga kasama kunin ang mga gamit, alis na. Pumunta tayo sa Tungluugo para iligtas si Kuya Danyu. Ano, hating gabi na ah. Huwag nang maraming satsatara na. CJ. Ang magagawa lang natin ngayon ay maghintay. At ihanda ang mga gamit para sa pagbalik niya. Nasa minahan si Danyu. Hindi maganda ang kalagayan niya doon. Siguradong puro sugat iyan pagbalik niya. Hanapin mo si Dr. Wu at maghanda ka ng gamot sa sugat.
May dalawang nagbabantay sa labas. Hindi natin alam kung ilan pa ang nasa loob. Kuya, hindi yata maganda kung susugod tayong tatlo ng basta-basta. Hindi tayo susugod, nakikita mo ba iyong bunto ng kahoy? Hintayin nating makatulog sila ng mahimbing. Unahin nating pabagsakin iyong dalawa sa labas. Tapos papasok tayo ng dahan-dahan. Paano kung may 5 o 6 sa loob? Makitid ang loob ng minahan. Hindi sila makakagalaw ng maayos. Ako ang haharap sa kanila. Kayong dalawa sirain inyo ang mga kadena. Palayain ninyo ang mga trabahador. Kapag napalaya natin sila, mahigit 10 malalakas na trabahador iyon. Sapat na sila para tulungan tayong lumaban. Tara na, tara na. Hayop! Ay, ha ha ha. Danyu. Nandyan ba si Liu Bazi? Danyu, Danyu. Tumingin ka sa akin. Kuya Zhao. Kuya Zhao. Huwag ka nang magsalita. Iuwi na kita. Hinihintay ka na ng asawa mo. Tara na, sumunod kayong lahat sa akin. Inay, uwi po ba si Itay ngayon? Danyu, Itay. Tia. Xiunyang. Nakauwi na ako. Ah. Itay, bakit ka pumayat ng ganito? Diyos ko po. Danyu, anong hirap ang pinagdaanan mo? Mga walang kaluluwa ang mga taong to. Lahat sila, parang mga kalansay sa kapayatan. Gawa ba to ng tao? Kawawa naman sila, ang mga buhong nakapataz na iyon. Dapat sa kanila pagtatagain hanggang mamatay. Umuwi na muna tayo, tama, umuwi na. Kumpleto nang nakauwi ang pamilya. Nakauwi ng buhay. Sa dati kong buhay, namatay akong mag-isa. Sa loob ng cubicle ko habang nag-o-overtime. Wala man lang umiyak para sa akin. Pero sa buhay na ito, ganito na lang kung umiyak ang pamilyang ito. Hindi dahil sa lungkot. Sige, nailigtas na sila. Ang susunod, kailangan kong tulungan ang pamilyang ito na bumangon. Danyu, Xiunyang. Ayos ka lang ba? Noong nasa minahan ako, may kasama akong minerong mas matanda sa akin. Taga Shandong siya. May sinabi siya sa akin. Anong sinabi niya? Sabi niya, sa mundong ito, ang mga taong matitino ay parang baboy na hinihintay lang katayin. Kung hindi ka kakagat, ikaw ang kakagatin. Ayoko nang maging baboy na iyon. CJ, hindi na kami magiging ganito. Oras na. Kayong mag-asawa, makinig kayong mabuti. May sasabihin ako sa inyo. Isang bagay na tuluyang magbabago sa buhay ng pamilya Lin. Sa likod ng Eagle Big Cliff sa bundok, may isang tagong lambak na may sapa. Sa dulo ng lambak ay may isang natural na kuweba. Ang bukana nito ay natatakpan ng mga baging. Mula sa labas ay wala kang mapapansin. Sa loob ng kuweba, may mga kayamanang galing sa dating prinsipeng si Tao Mengshi. Mga ibinaon na banga ng pilak, at mga dahon ng ginto. Hindi na mahalaga kung ano ang pangalan ng prinsipeng iyon. Basta't noong mga huling taon iyon ng dating dinastya. Noong panahon ng digmaan at kaguluhan, tumakas siya patimog dala ang kanyang mga ari-arian. Nang makarating siya sa lugar na ito, hindi na niya kinayang tumakbo pa. Kaya isinilid niya ang mga pilak at dahon ng ginto sa mga banga. At ibinaon sa loob ng kuweba. Kalaunan, pinatay siya ng mga humahabol sa kanya. Ang kayamanang iyon ay wala nang sinumang nakaalam pa. Tago ang lokasyon ng kuweba. Ilang dekada nang walang sinumang nakakapasok doon. Ang pilak ay humigit kumulang 1,200 tael. Ang mga dahon ng ginto naman ay nasa isang maliit na bowl. Kung kukumputin sa kasalukuyang halaga, sapat na yon para mabuhay ng sagana ang 3 henerasyon ng pamilya nyo. Ito, kung totoo man yan. Maliwanag ang buwan ngayong gabi. Magdala kayong 2 ng mga sako at lubid. Dumaan kayo sa landas sa likod ng Eagle Big Cliff.
Pagtawid niyo roon, makikita niyo na ang lambak. Tandaan niyo, huwag ninyong ipapaalam sa kahit sino. Kahit kanino, malinaw ba? Kukuha ako ng mga sako. Ang sabi ni Nian Fu, nasa dulo raw ang kuweba. Sabi niya, natatakpan daw ng mga baging ang bukana. Hindi raw halata mula sa labas. Wala namang kuweba rito. Danyo, tumingin ka sa kaliwa. Sa paanan ng pader na bato, malapit sa tubig. May isang kumpol ng napakakapal na matandang baging. Higit pa sa doble ang kapal sa mga baging sa tabi nito. Hawiin mo ang kumpol ng matatandang baging na iyon. Nasa likod nito ang bunganga ng kuweba. May kuweba nga talaga. Ay ito. May laman nga talaga. Pilak nga talaga ito. Xiunyang. Hindi na tayo mahirap. Nian Fu, totoo lahat ng sinabi mo. Totoong totoo lahat. Pero pakinggan mo ako. Kung paano natin gagamitin ang pilak na nahanap natin, ay isang malaking usapin. Hindi natin ito pwedeng gastusin ng sabay-sabay. Dahil makukuha natin ang atensyon ng lahat. Lalo na ng pamilya Chen. Kapag nalaman ni Chen Dehaw na bigla kayong nagkapera. Kahit sa panaginip niya, aalamin niya kung saan nanggaling ang pera. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, ngayong gabi, 100 tael lang ang kukunin natin. Ang matitira, aselyo ulit at iwan sa kuweba. Babalikan na lang natin kapag kailangan na. Ikalawa, bukas, pumunta ka sa bayan para magbayad ng utang. 36 na tael. Sakto lang, walang labis. Huwag mong gagamitin ng direkta ang mga bara ng pila. Masyadong agaw pansin yan. Hatiin mo ang mga bara sa maliliit na piraso ng pila. Ilagay mo sa isang supot na tela. Sabihin mo na lang na ipon ito mula sa sahod ni Danyu sa sapilitang paggawa. Ikatlo, pagkatapos mong magbayad ng utang. Gamitin ang natirang pilak para magtayo ng maliit na pwesto sa bayan. At anong gagawin doon? Ako ang magtuturo sa iyo. Gagawa tayo ng herbal na pagkain. Tungkol sa paggawa niyan, galing pa ito sa nakaraang buhay ko. Nag-overtime ako sa isang food company hanggang sa mamatay ako sa sobrang pagod. Kahit namatay na ako noon, ang lahat ng resipe ay nasa isip ko pa rin. Ang bundok sa likuran ay puno ng mga ligaw na halamang gamot. Ituturo ko sa iyo kung paano ito paghahaluin. At kung paano ito iluto. Ang mga pagkaing maluluto mo. Mas masarap pa sa kahit anong restaurant sa bayan. At masustansya pa. Kayang-kaya ng mahirap. Magugustuhan ng mayaman. Magtatagal ang negosyong ito. Xiunyang, kung anong sabihin mo, yon ang gagawin ko. Sandali. May sumusunod sa atin. Huwag lilingon, magpanggap na walang napansin. Magpatuloy lang sa paglakad hanggang sa kurbada sa unahan. Danyu, bigla kang magtago sa likod ng malaking bato sa gilid ng daan. Magtago ka at hayaan mo akong magpatuloy sa paglakad. Kapag dumaan na ang sumusunod sa tapat ng bato, sunggaban mo siya mula sa likod. Ako to. Kapatid na Danyu. Ako to, si Zuna maglalako, wag mo akong patayin. Gabi na't gising ka pa. Bakit mo kami sinusundan? Ako'y nagmamadaling maghatid ng paninda sa kabilang baryo. Nagkataon lang na nakita ko kayong mag-asawa. Pababa mula sa likod ng bundok. Ay kaya na-curious lang ako. Wala akong ibang intensyon. Nagsisinungaling siya. Hindi dito ang daan kung magde-deliver ka. Ang daan na ito ay papunta sa bangin ng Agila. Walang baryong konektado sa likod ng bundok. Sinadya niya tayong sundan. At saka, tingnan mo ang pasan niyang paninda. Kung pasan-pasan niya iyon, paano siya makakalakad ng ganoon kabilis ng walang ingay? Ibinaba niya muna ang pasan niya, bago siya sumunod, o baka may nakita siya. Tio Zhou, nasaan ang pasan mo? Naiwan ko sa may kanto sa unahan. Hindi papunta sa kabilang baryo ang daan na ito. Sabi mo magde-deliver ka sa ang baryo. Huwag na siyang tanungin. Hindi pwedeng iwan ang taong to dito. Pero hindi rin natin siya pwedeng saktan. Delikado kung kikilos tayo ng walang matibay na ebidensya. Magkakaroon ka lang ng problema. Hayaan mo na siyang umalis, pero simula ngayon, bantayan mo siya. Siya ang espiya ng Shiguzai dito sa baryo. Kaya lang, hindi pa natin pwedeng ilantad ito sa ngayon. Hindi pa tamang panahon. Tio Zhao, wala kang nakita sa nangyari ngayong gabi. At wala kang alam. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko, wala akong nakita. At wala akong alam. Kagagaling lang ni Danyu sa minahan. Medyo mainitin ang ulo niya. Alam mo naman. Ang mga taong galing sa ganoong lugar, ay mabigat ang kamay. Si Old Zhao ang target na babantayan. Kung espiya nga siya ng Shiguzai,
Nakita niya kayong bumalik mula sa likod ng bundok ng hating gabi, na may dalang sako, kahit hindi niya alam kung ano mismo ang laman noon. Siguradong isusumbong niya iyan. Ang oras natin ay kinakapos na, malinaw ba? Anong isasanla mo? Hindi ako magsasanla. Magpapapalit lang ako ng baryang pilak. Ay, ikaw. Itong, saan galing ang pilak na ito? Foreman ang asawa ko sa Fuyao Public Service sa Hilaga. Binigyan siya ng severance pay na pilak. Kaming mga taga-probinsya ay hindi sanay sa malalaking piraso ng pilak. Gusto ko sanang ipabarya, para madaling gastusin. Ang pagpapabarya ay may bawas na 3%. Para sa pagtunaw, sa bawat 100 tael, 3 tael ang bawas. Ang mahal naman, gawin mo ng 2%. Sa Fushingshay na lang ako sa kabila magpapapalit. Huwag, sige na, 2% na, payag na ako. Ang galing ko talagang makipagtawaran mula pa sa dati kong buhay. Hindi na sayang ang natutunan ko. Ikaw, taga-pamilya Lin ka ba? Anong sadya mo, wala rito ang amo namin. Palabasin ninyo si Matandang Zhu. Nandito ako para magbayad ng utang. Aba, himala at naparito ka. Sabi mo magbabayad ka ng utang. Ano naman ang ipambabayad mo? Iyang mga butot balat ninyong inahing manok. Saan mo nakuha yan? Ang perang tinanggap ng asawa ko sa serbisyo niya. Wala ka nang pakialam doon. Dito mo ba bibilangin sa labas? O papasok tayo para gamitan ng timbangan? Maghintay ka. Tatawagin ko ang tagapagtuos. Ang totoong palabas ay ngayon palang magsisimula. Pagdating ng tagapagtuos, hayaan mong sa harap ng lahat ng tao. Punitin niya ang kasulatan ng utang. Tandaan mo, kailangan niyang sabihin na ang pamilya Lin mula ngayon ay wala ng utang sa pamilya Chen. At sabihin niya ng malakas, para marinig ng lahat ng dumaraan. Kasulatan ng utang na 36 na tael at 7 kian. Ginoo. Pakiusap, sabihin mo ito ng malakas. Ano? Pakiusap, sabihin mo sa harap ng lahat ng tao, na ang pamilya Lin mula ngayon, ay wala ng anumang utang sa pamilya Chen, at wala na ring anumang ugnayan. Ang pamilya Lin mula ngayon, ay wala ng anumang utang sa pamilya Chen, at wala na ring anumang ugnayan. Bayad na ang pamilya Lin. Iyong pamilya Lin na walang-wala. Hindi ba't kararating lang ng asawa niya mula sa sapilitang serbisyo? Saan naman sila nakakuha ng ganoong karaming pera? Pinaghirapan niya iyan. Bakit? Bawal na ba ngayong umahon sa hirap ang mga dukha? Matandang Zhu, bayad na ang utang. Simula ngayon, huwag ka nang magpapakita sa bahay ko. Tapos na ang unang sampal. Hindi maaari. Impossible. Ang pera mula sa sapilitang serbisyo. Ngunit ang amo ay nasa sapilitang paggawa. Walang bayad pagkatapos ng serbisyo. Hindi nagbibigay ng pilak ang korte sa mga tao. Alam ko po amo dumating na si Zhu na naglalako. Papasukin mo siya. Ginoong Chen, may balita po ako. Hindi ko po alam kung dapat kong sabihin. Kagabi hating gabi, nakita ko po ang mag-asawang Lin. Pababa mula sa Eagle Beak Cliff sa likod bundok. May pasan silang 2 sako na punong-puno. Mukhang mabigat kaya sinundan ko po para tingnan. Pero nahuli ako ni Linda New. Napakabagsik ng taong iyon ngayon. Tinutukan niya ng kutsilyo ang leg ko. Pinagbawalan niya akong magsalita. Likod bandok Eagle Beak Cliff mga sako. Sa tingin ko po, malamang sa likod bundok, nakahukay sila ng bagay na mahalaga. Kung hindi, isang pamilyang sobrang hirap na nangutang pa sa mataas na interes. Saan sila kukuha ng pilak pambayad utang sa isang gabi lang? Magaling ang ginawa mo. Huwag mo nang sasabihin ito sa iba. Opo. Tikom po ang bibig ko. Heto mula ngayon kung may anumang kilos ang pamilya Lin. Ipagbigay alam mo kaagad sa akin. May kayamanan sa likod bundok magaling. Dumating na sila. Alam kong kikilos ka. Chen Dehao, akala mo ba nagtatago ka sa dilim? Pero hindi mo alam na iyang si Zhu na naglalako sa tabi mo. Ang pagpunta niya sa iyo, matagal ko nang inaasahan. Gusto mong wasakin ang pamilya namin. Tingnan mo muna ang sarili mo. Kung mayroon ka bang ganyang katibay na ngipin. Niyan Fu, sabi mo hindi titigil ang pamilya Chen. Ano kaya ang gagawin niya? Si Chen Dehao ay hindi isang ordinaryong mayaman lang dito. May kaugnayan siya sa kuta ng umangat-ngat buto sa kabundukan sa Hilaga. Yung mga tulisan na iyan nang haharang at nang kikidnap.
Tinutulungan sila ni Chen Dehao na magbenta ng mga nakaw at maglaban ng pera sa bayan. Ang mga tulisan ang gumagawa ng maruruming trabaho para kay Chen Dehao. Yung mga hindi niya kayang gawin ng harapan. Si Zun na tindero ang tagapagdala nila ng mensahe. Si matandang Zun ang kuta ng mga tulisan. Kagabi, nakita niya kayong pabalik galing sa likod ng bundok na may dalang mga sako. Siguradong tumakbo na yun ngayon para magsumbong kay Chen Dehao. Hindi kikilo si Chen Dehao ng personal. Masyadong mababa para sa kanya. Ipapasa niya ang impormasyon kay Heiki ng kuta ng Shigu. Para utusan si Heiki na magpadala ng mga tauhan para manloob. Sa ganoon, kahit may mangyari pa, malinis pa rin ang pangalan ni Chen Dehao at lalabas na mga tulisan ang gumawa. Anong kinalaman ng pamilyang Chen niya doon? Kung ganoon, anong gagawin natin? Lilipat, tatakas. Kahit saan ka tumakbo, mahirap ka pa rin. Sa bagong lugar, wala kang pinag-ugatan. Mas madali kang aapihin ng iba. Hindi tayo tatakas. Tayo ang unang atake. Paano tayo atake? Tayong mag-asawa, kasama si Zhauda at ang ilang mga ngaso. Kaya ba nating talunin ang isang buong kuta ng mga tulisan? Hindi natin kaya. Kung lalabanan natin sila ng harapan, pagpapakamatay yon. Pero hindi ko sila haharapin ng direkta. Hahayaan kong sila ang maglaban. Sila ang maglalaban. Makinig kayong mabuti. 3 bagay ang gagawin ko. Una, bukas, pupunta ako sa bayan para kumuha ng pwesto. Umpisahan muna natin ang negosyong herbal food. Ito ang plano na ipapakita natin. Para makita ng lahat na ang pamilya Lin ay nagnenegosyo at kumikita ng normal. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng matinong paliwanag kung saan galing ang ating pera. At wala nang mag-usisa pa kung bakit tayo biglang nagkapera. Pangalawa, kailangan kong hanapin mo ang isang tao. Sa silangang bahagi ng bayan, may isang naghihirap na eskolar. Ang pangalan ay Shen Qingyuan. Mahigit 30 taong gulang. Noong kabataan niya, nakapasa siya sa isang mataas na pagsusulit. Pero kinalaban niya ang mahistrado ng bayan. Tinanggalan siya ng karangalan. Ngayon, tagasulat siya ng mga liham para sa mga tao sa bayan. Sapat lang para may pangkain. Kahit nasawim palad na ang taong ito. Pero napakatalino niya, at napakatino ng kanyang pagkatao. Puntahan mo siya at kunin. Sabihin mo lang na kukunin mo siya para maging tagakwenta mo. Ang buwan ng sahod ay 2 tael na pilak. Isang sawim palad na iskolar. Mapagkakatiwalaan ba siya? Pinagbintangan lang siya. Yung mahistrado ng bayan na kinalaban niya noon ay si Chen Dehao. Sinuhulan ng 300 tael na pilak. Ibig sabihin, may alitan si Shen Qingyuan at ang pamilya Chen. Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Bukod pa riyan, para sa ikatlong bagay na gagawin ko. Kailangan ko ng isang taong marunong sa batas at marunong gumawa ng mga kasulatan para tumulong. Ang pangatlong bagay, magsasampa ako ng kaso. Ipunin ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Chen Dehao sa mga bandido ng Shigu. Lampasan ng korte ng bayan at direktang ihatid sa mesa ng prepekto. Lampasan ng korte ng bayan at direktang magsampa ng kaso sa prepektura. Hindi ba ito paglabag sa tamang proseso? Ang mahistrado ng bayan ay tao ni Chen Dehao. Ang pagsampa ng kaso sa korte ng bayan ay parang kay Chen Dehao mo na rin mismo sinabi. Sayang lang ang pagod. Tanging sa pag-apela sa mas mataas na korte natin siya mapapabagsak, pero may parusang 20 palo. Iyon ang patakaran. Pero hanggat matibay ang ebidensya, at tinanggap ng prepekto ang regalo. Kapag napatunayan ang krimen ni Chen Dehao na pakikipagsabuatan sa mga bandido, kahit ang paglipol sa buong angkan niya ay hindi kalabisan. Sino ang tatanggap ng 20 palo? Danyo, ikaw na. Ayos lang ang 20 palo. Naranasan ko na ang mas masakit pa riyan sa minahan. Sasamahan kita. Kailangan muna nating kunin ang ebidensya. Kung walang ebidensya, walang saysay ang anumang isasampa nating kaso. At itong ebidensya na ito, hindi basta-basta ibibigay sa atin ni Chen Dehao yan. Tayo mismo ang kailangang kumuha. Paano makukuha ang mga sulat sa pagitan ni Chen Dehao at Heiki? Nakatago yon sa study room ng pamilya Chen. Sa loob ng secret drawer ng desk na gawa sa rosewood. Alam ko kung nasaan ang mga sulat na iyon. Pero ang tanong ay sino ang makakapasok sa study room ng mga Chen? May isang taong makakapasok doon, si Chen Fu. Si Chen Fu ang matagal ng katiwala ng pamilya Chen. Mahigit 20 taon na siyang nagsisilbi sa pamilya Chen. Araw-araw siyang pumapasok sa study room umaga't gabi para maghatid ng tsaa at merienda kay Chen Dehao at para ayusin ang mga dokumento. Nasa kanya ang susi ng study room. Siya lang ang bukod tanging tao maliban mismo kay Chen Dehao na malayang nakakapasok at labas sa study room. Pero tao siya ng mga Chen. Bakit naman niya tayo tutulungan? Dahil may utang siyang isang buhay. Kaninong buhay ang utang niya? Sa akin, may anak na babae si Chen Dehao. Sarili niyang anak, noong gabing ipinanganak siya. Nagpatawag si Chen Dehao ng isang manghulang taoist na nagngangalang Hu Banxian. Para hulaan ang kapalaran niya, sabi ng manghula, magdadala raw ng kamalasan ang bata sa mapapangasawa nito. Isang buhay na puno ng kamalasan at kalungkutan. At naniwala si Chen Dehao sa hula. Kinuha ni Chen Fu ang bagong silang nasanggol na babae.
para lunurin sa isang malalim na lawa hanggang mamatay. Pero hindi iyon nagawa ni Chen Fu. Dinala niya ang sanggol sa daanan sa likod ng bundok. Inilagay niya ito sa isang butas sa ilalim ng malaking bato. Umaasang may dadaan at makakakita sa kanya. Napakalakas ng ulan noong gabing iyon. Ang daan sa likod ng bundok ay halos walang dumadaan kahit sa umaga. Ako ang batang iyon na inabandona. Ikaw ang tunay na anak ni Chen Dehao. Kaya pala, noong gabing iniwan ka sa likod ng bundok, umakyat ako ng bundok para kumuha ng halamang gamot at doon kita natagpuan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong namatay sa lamig. O di kaya'y tinangay na ng mabangis na hayop. Hinubad mo ang damit mo para ibalot sa akin. Kahit na wala ka na ring halos makain. At binuhat niya pa ako pauwi. Anak ko, Nian Fu, aking Nian Fu, huwag ka nang umiyak. Makinig ka sa sasabihin ko. Si Chen Fu, kahit na taga-pamilya Chen siya, hindi niya ako pinatay. Pinili niyang hayaan akong mabuhay. Ibig sabihin, may konsensya pa rin siya. At saka, mahigit 20 taon na siya sa pamilya Chen. Nakita niya mismo ang mga ginawa ni Chen Dehao. Nagpapautang ng malaki at nagiging sanhi ng kamatayan ng tao. Nakikipagsabuatan sa mga bandido para manakit ng tao. Anak, imposibleng hindi siya binabagabag ng konsensya niya. Taya ko, basta't may magbigay sa kanya ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon kung saan sa wakas. Hindi na niya kailangang magtiis pa. Tutulungan niya tayo. Paano mo naman siya hahanapin? Hindi na kailangan. Sa mga susunod na araw, siya mismo ang pupunta sa atin. Bakit? Kasi, kanina noong nagbabayad ako ng utang sa tarangkahan ng mga Chen, nakita na niya ako. Nakita niya ang sanggol sa loob ng basket na kawayan. Matagal siyang tumitig. Hindi siya sigurado. Pero nagsisimula na siyang maghinala. Isang sanggol na napulot sa likod ng bundok. Isang sanggol na babae na ilang araw pa lang mula ng isilang. At ang sanggol na personal niyang inilagay sa likod ng bundok. Ang batang iyon. Nagtutugma ang lugar. Pupunta siya para kumpirmahin. Ginang, magpapasulat po ba kayo ng liham? Ginoong Shen, hindi ako magpapasulat. Mayroon akong hihilinging tulong sa iyo. Ang buwanang sahod ay 2 pirasong pilak. Ginang, nagbibiro ka yata. 2 pirasong pilak. Anong tulong naman ang maibibigay ng isang bigong iskolar na tulad ko? Nakatumbas ng ganyang halaga. Ginoong Shen, binawi ang iyong titulo. Dahil ginalit mo si Maestrado Huang. Tama ba, kaya ka ginigipit ni Maestrado Huang? Ay dahil nagsulat ka noon ng isang artikulo na naglalantad ng kanyang panunuhol. At ang perang panuhol na iyon ay galing kay Chen Dehao. 300 tael, tama ba? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi lang ako ang nakakaalam. Ginoong Shen, galit ka ba kay Chen Dehao? Anong gusto mong gawin ko? Pumasok muna tayo para mag-usap. Nakipagsabuatan sa mga bandido. At naging dahilan ng pagkamatay ni Xiao Hu. Ininsulto si Lin Danyu. Pinilit silang magtrabaho sa ilegal na minahan. Itong si Chen Dehao ay talagang. Ginoong Shen, gusto ko siyang kasuhan at lampasan ang korte ng bayan. Ididiretso ko sa gobernador mismo. Pero hindi ako marunong bumasa o sumulat. Hindi ko naiintindihan ang batas. Hindi ako marunong gumawa ng formal na reklamo. Kailangan ko ng isang tao. Natutulong sa akin na ayusin ang lahat ng ebidensya para maging isang matibay na kaso. At isulat ito bilang isang demanda. Para kapag nakita ito ng gobernador, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kaso. At gusto kong ikaw ang taong iyon. Ate, alam mo ba? Na kapag lumaktaw ka sa paghahain ng reklamo, kailangan mo munang tumanggap ng 20 palo. Kahit na manalo ka pa sa kaso, hindi lang pamilya Chen ang makakabangga mo. Ang maestrado ng bayan, ang guzhay at maging sa korte ng probinsya. Maaaring may koneksyon din ang pamilya Chen. Halos tiyak na kamatayan ang haharapin mo sa landas na ito. Alam ko, Ginoong Shen. Ilang beses mo nang binuklat-buklat ang librong iyan. Iyong papel na nakasingit sa loob. Ilang taon mo na bang itinago iyan? Itinatago mo ang papel na iyan. Dahil hindi ka makapapayag sa nangyari. Pakiramdam mo, wala kang ginawang masama. Sina Chen Dehao at Maestrado Huang ang nagsabuatan. Para wasakin ka, napakatagal mo na silang kinamumuhian. Hindi dahil sa duwag ka kaya hindi ka makapaghiganti. Dahil hindi mo ito kayang mag-isa. Ngayon hindi ka na nag-iisa. Sige, tutulungan kita. Ako na ang susulat ng salaysay. Kahit namamatay pa ako, pababagsakin ko pa rin si Chen Dehao. Nakalagay na sa pwesto ang pangalawang pyesa. Ha 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 ha.
Ginang ng pamilya Lin. May kailangan po sa akin si Butler Chen. Ginang ang batang ito. Saan niyo po siya natagpuan? Sabihin mo sa kanya ang katotohanan. Sa daanan sa bundok sa may Eagles Beak Cliff. Sa isang guwang sa ilalim ng malaking bato. Napakalakas ng ulan noong gabing iyon. Ang guwang sa ilalim ng malaking bato. Malakas na ulan ako ang naglagay sa kanya roon. Alam ko. Alam mo. Matagal ko nang hinala iyan. Sa tingin mo ba, nasa hating gabi ng isang maulang gabi, sa daanan sa likod ng bundok, isang sanggol na binalot sa magandang klase ng tela, ay basta na lang mahuhulog mula sa langit. Ginang iyon ang tunay na anak ng amo. Inutusan ako ng amo na ilunod siya. Hindi ko iyon kayang gawin. Inilagay ko na lang siya roon. Sa pag-asang kaawaan siya ng Diyos, na may makakakita sa kanyang dumaan. Pagkatapos noon hindi na ako nangahas na mag-usisa. Hindi nangahas magtanong sa loob ng maraming taon. Tuwing 1 at 15 ng buwan, pumupunta ako sa templo para mag-alay ng dasal. Ipinagdarasal na sana iligtas at buhay pa ang batang iyon. Ilang araw ang nakalipas sa may pangunahing tarangkahan. Nakita ko po kayo, Ginang. Ang bata sa iyong basket na kawayan. Ang kanyang mga mata ay tulad ng sa asawa ng amo. Kamukhang-kamukha ng yumaong ginang. Noon ko pa nalaman. Tio Chen siya nga. Hindi mo siya pinatay. Binigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Dahil dyan, hindi kita kinamumuhian. Pero Tio Chen, may utang ka sa batang ito. At gusto kong bayaran mo ang utang na iyan ngayon. Sabihin mo kung ano ang kailangan kong gawin. Sa silid aklatan ni Chen Dehao ay may mga sulat. Ang mga liham niya kay Guzhai Heiki. Nasa pinakailalim ng lihim na drawer sa kanyang mesa. Kailangan ko ang mga sulat na iyon. Sige, kukunin ko. Tio Chen, pasok ka muna, umupo ka at uminom ng tubig. Iha, patawad. Nakaayos na ang ikatlong hakbang. Tuyo ang panahon, mag-ingat sa apoy. Sarili. Nandito na ang lahat. Ang bayarin sa mahigit 20 taon ay nandito na lahat. Tio Chen, pag uwi mo ngayong gabi, magkunwari kang walang nangyari. Pumasok ka bukas na parang normal lang. Alam ko, bago niya pa malaman na nawawala ang mga gamit. Nasa daan na tayo papuntang Kapitolyo. Tio Chen, kapag nagtagumpay tayo, babagsak ang pamilya Chen. Mawawalan ka na rin ng trabaho sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat may natitirang pagkain ang pamilya Lin, hindi ka magugutom. Iha, patawarin mo ako. Wala nang utang. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang may utang kaninuman. Nandito na lahat. Sapat na ang mga ito. Sapat na para pugutan ng ulo si Chen Dehao. Pagtatago sa mga ninakaw ng bandido. Pakikipagsabwatan sa mga bandido para magnakaw. Ayon sa batas ng Great Sioux, ito ay isang krimen na may parusang kamatayan. Hindi lang si Chen Dehao, pati na rin ang mahistrado ng bayan na may alam pero hindi nagsumbong. Hindi rin makakataka si Ginoong Huang. May record dito. 3 buwan na ang nakalipas. Sumulat si Chen Dehao ng liham kay Heiki. Inutusan niya itong iligpit ang grupo ng mga minero sa Tungluogaw. Ang nakasulat, isara ang kuweba, walang ititirang buhay. Isara ang kuweba, walang ititirang buhay. Kung nahuli tayo ng ilang araw, nailibing na sana ng buhay si Danyu sa loob. Dahil lang dito, sapat na to para sa sentensyang kamatayan. Sa 2 talata, magdagdag ka ng isang pangungusap. Ang nagsasakdal, si Lin Danyu, asawa ni Ginang Lin. May mga galos pa rin sa katawan dahil sa kadena. Pwedeng suriin. Isang buhay na testigo, dagdag pa ang pisikal na ebidensya sa katawan niya. Mas kapani-paniwala kaysa sa kahit na ano. Mr. Shen, idagdag mo to. Ang mga sugat sa pulso ni Danyu. Pwedeng gamiting ebidensya at ipakita sa pinuno. At yung mga nailigtas na manggagawa. Tama, isang sama-samang petisyon. Mas may bigat yon. Zhao Da, yung 11 taong nailigtas nila. Lahat sila mga testigo. Sabihin mo kay Mr. Shen na sa reklamo. Ilakip niya ang mga pangalan at tirahan nila. Pagdating ng panahon, magpapadala ng mga tao ang pinuno para mag-imbestiga. Isang imbestiga lang, kumpirmado agad.
Oh, CJ. Mr. Shen, umalis na kayo. 120 li ang layo papuntang lungsod. Kayang marating ng mabilis na kabayo sa loob ng 2 araw. Kapag nalaman ni Chen Dehao na nawawala ang mga gamit, mahahabol niya kayo sa loob lang ng 1.5 araw. Kaya hindi kayo pwedeng dumaan sa pangunahing daan. Sa pangunahing daan, mahahabol kayo ng mga tauhan ni Chen. Dumaan kayo sa maliit na daan paakyat sa Qinglong Ridge. Mas malayo ng kalahating araw ang biyahe kumpara sa pangunahing daan. Pero makipot ang daan at hindi kasya ang mga kabayo. Paanyo lang ang magagamit nyo. Hindi kayo masusundan doon ng mga tauhan ni Chen na nakakabayo. Habang umiikot sila para harangin kayo sa kabilang dulo. Nadaanan ko na ang daan na iyan sa Qinglong Ridge. Mahirap pero kakayanin. Naiaalis kami ni Danyu sa isang malayong lugar. Babalik din kami sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo si Hue. Sabi ni Tia Wang, araw-araw siyang pupunta para tumulong sa pag-aalaga. Sige na pabagsakin mo na ang mga taong nanakit sa atin. CJ, tara na 120 milya ang lalakbayin. 3 araw. Hindi tayo pupunta doon para magreklamo, kundi para humingi ng hustisya. Hustisya para sa isang mahirap. Hustisya para sa isang anak na babaeng itinakwil. Hustisya para sa isang lalaking muntik ng ilibing ng buhay. Isang taong tinanggalan ng karangalan bilang isang iskolar. Chen Dehao. Noong itinakwil mo ako, malamang hindi mo pinangarap na ang sanggol na itinapon mo ay personal kang ihahatid sa kamatayan balang araw.